Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Webes. Labing unang kaso sa Mpox sa Talisay City gikumpirmar sa LGU. Duha ka suspected Mpox cases sa Mandaue ug Lapu-Lapu City gimonitor. Mga dagkong truck nga gidid-an nga makaagi sa San Juanico Bridge midagsa sa Dumaguete City. Pagbutang og microchip sa mga iro sa Cebu City mandatory na. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Gikumpirmar ni Talisay City Mayor Sam Samgulias nga dunay usa ka positibong kaso sa monkeypox nga natala sa Dakbayan. Ang gitakbuyan mitaliwan na. Apan gitataw sa opisyal nga dili monkeypox ang hinungdan sa kamatayon niini. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Karong hapon lang gikumpirmar ni Talisay City Mayor Sam Samgulias ang usa ka Talisaynon nga nagpositibo sa monkeypox. Ang nataptan lalaki nga naa sa iyang early 20s, namatay kini sa yuning semana. Apan giklaro ni Gulias nga ang namatyan sa pasyente dili tungod sa Mpox, kundi tungod sa laing balatian. Na-ospital siya sa yuning buwana ug nabantayan nga dunay sintomas sa Mpox, sama sa rashes. Hinungdan nga gitest siya ug nagpositibo sa Mpox. Gidugang sa mayor nga sa dihang nasuta sa tambalanan nga positibo ang pasyente. Gipaubos gidayon kini sa quarantine. Daling mipaygar og contact tracing ang City Health Office sa mga tawo nga nahimamat sa pasyente. Gipaubos usab sila sa quarantine sud sa 21 ka adlaw. Tanan sila puros asymptomatic. I called DOH to get clearance to make a statement because rumors have been circulating that there was an Mpox case in Talisay and the cause of death was Mpox. That's why I wanted to seek clearance from DOH to issue a statement that we have an Mpox case, but the death of that patient was not because of Mpox. That is what I wanted to clarify as to not cause panic to our constituents. Nakigtagbo si Gulyas uban sa mga opisyal sa City Health Office sa kadagkuan sa Department of Health sa Rehiyon 7 sa wala pa siya mupagawas og opisyal nga pamahayag. Sa tigom, mipasalig ang DOH7 sa mga Talisaynon ug sa publiko nga dili angayang kabalakan ang maong sakit nga Mpox kay matambalan kini sama sa mga sakit sa chickenpox o hangga. Awag sa kagamhanan sa publiko nga kung na may mga sintomas sa Mpox, sama sa rashes o mga hubag-hubag nga ubanan sa hilanat, sakit sa tutunlan, sakit sa lawas ug likod ug uban pa. Kung na may ingon ani nga sintomas, angayang magpakonsulta dayon sa doktor ug mopahuway sa saktong oras. Muinom og paracetamol o pain reliever og kinahanglang hydrated o magsigog inom og tubig. Mamahimo mo usab matawgan kining mga hotline sa Talisay City DRRMO og Cebu South Medical Center Mpox Triage. Awareness sa Mpox na muro siya hangga, na angay lang gid nato i-quarantine ang usa ka tawo for the meantime para di makatakod og lain. Mao gid pinaka-importante para sa nako. Aron malikayan, batasanon ang paghugas ug pagsanitize sa kamot. Likayan ang skin-to-skin contact ilabi na sa pampubliko nga lugar ug ang pagkonsulta dayon sa doktor kung adunay masinati nga mga sintomas. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Mandaue City, adunay gimonitor nga suspected case sa Mpox nga padayong giimbestigar karon. Ang dugang detalye atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, isolated kuno kini og naka-isolate na kining maong pasyente matud sa Mandaue City Health nga ikumpirmar pa kun Mpox bagyod ang mitapot kaniya. Gipasabot sa City Health Officer sa Mandaue, kaganihang buntag lang nagpa-check up ang pasyenteng lalaki nga dunay mga lesions sa iyang lawas. Daan na kunong naka-isolate ang pasyente dihang migawas ang sintomas. Nagpa-check up lang yun kini sa doktor aron matanaw ang iyang kondisyon. Gilahi na mo siya sa grupo, naanay taga DOH karon regional office para pag-investigate sa kaso kung tinuod ba gid ni siya nga Mpox. Nag-collect na sa taong specimens para ma-confirm nato kung Mpox ba gid ni nga case. Giklaro ni Dr. Katulong, suspected case pa kini ug ipakumpirmar pa. Avoid areas nga congested, daghang tao, hand washing, no?
importante ang mag-wash sa atong kamot, alcohol or kaning usingan ani kining wash water, soap and water. And then make sure also that if you see some lesions coming out nga tan-aw nimo dili normal, konsulta gyud ayon ta. Let us not panic. Let us try to kuan hinoon atong buhaton ang mga preventive measures para dili ta matakdan. Sa Lapu-Lapu City, gipaabot pasab karon ang resulta sa sample nga gikuha nining ikaduhang semana sa Mayo sa usa ka 27 anyos nga lalaki nga suspected case sa Mpox. Ang naasoyng pasyente nakitaan og mga skin rashes nga usa sa mga sintomas sa monkeypox. Matod sa World Health Organization, ang mga common symptoms sa Mpox naglakip sa skin rash o mucosal lesions nga mulanat sa duha ngadto sa 4 ka semana. Ang naasoyng pasyente nga naghambin niini makasinati isab og paghilanat, paglabad sa panakit sa buko-buko, low energy ug swollen lymph nodes. The proper health protocol, no, constant hand washing gihapon, don't avoid contacts with people nga kanang naay suspect nga mga skin rashes. And for kay kani ang mode of transmission ani more of sexual man, no, ang amo i-encourage ani, no, ug unsa gay kanang ang kuan ani mo wear of condoms, no, pero avoid lang gyud, no. Ses ang giklaro karon sa mga health officials di gud ang ayang magpanic taliwa ning developments sa suspected nga mga Mpox cases o mutuman lang yun sa tanan nga mga health protocol aron kalikayan nga mataptan nining maong sakit. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Usa ka intel operative sa Lapu-Lapu City Police nagpositibo sa random drug test. Samtang ang laing duha pa ka mga PNP personnel nga nagpositibo usab sa surprise drug test niadtong buwan sa Disyembre o Enero, girekomendar nga taktako na sa serbisyo. Siluan Mirundina sa report. Humanigawas ang resulta sa confirmatory test niadtong Lunes, gihatagan ang naasoyng intel operative og 15 ka adlaw aron i-challenge ang resulta sa drug test. Nagpasabot ang samang urine sample ipaubos sa confirmatory test sa usa ka independent drug testing laboratory didto sa kauluhan ug ang tanang gasto niini abagahon sa intel operative. Storya na to ang personnel nga mo-challenge gid daw siya sa results sa crime laboratory. Tinuod nga wala gid siya ni gamit o tungod lang na siyang gipang intake ng vitamins o mga kuan mugawas man gid ang reality kay science na magunaan sa drug test. Kung mapamatud-an sa naisgutang intel operative nga wa siya maggamit og gidiling drogas base sa resulta unya, wala siya atubangong kaso. Apan kung positibo gayod, isunod usab dayon ang pre-charge investigation. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga sukad niadtong Enero, matag Lunes, random ang pagpili sa mga personnel nga ipaubos sa drug test aron masigurong way ni usa kanila ang tiggamitan og gidiling drogas. Initiative sa amo ang city director kaning weekly manang dili gud maka ang personnel na to nga randomly og nagamit mong gali is ma-detect gud siya madugay madali kay sa una mo several years is once a year ata ma-drug test. Samtang girekomendar na usab sa summary hearing officer nga ma-dismiss ang duha ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong Disyembre ug Enero ning tuiga. For finality na to, siguro na nato sa opisina sa atong regional office para katong atong decision sa summary hearing officer is i-confirm na sa atong regional director. Kaya maka-dismiss sa ka police is ang ato ang mga regional director. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Di kabalakan sa mga negosyante sa Negros Oriental ang pagdagsa ug ang pagka-stranded sa mga truck sa Dumaguete City. Sa iranta ang detalye sa report ni Mark Reggie Abelia. Ang nagkadaghang na stranded nga truck sa Dumaguete City posibleng moresulta sa problema sa sanitation ug peace and order. Kini ang panglangtawan sa mga negosyante. Nabatyagan nga aduna nagidaghanon nga mga na-stranded nga truck nga nakaparada sa lain-laing dapit sa Dumaguete City. Nisamot ang kabalaka tungod sa duha ka insidente din adunay namatay tungod sa mga dagkong truck. Dahil diyan, hindi namin anticipate yan, biglaan. So hindi kami nakahanda, no? So ang alam mo naman ang mga
mga kalye ng Dumaguete, hindi naman yan para sa mga malalaking truck. Matud sa PNP-HPG sa Negros Oriental, usa ka rider ang namatay human mubangga o napasok sa nakapark na truck sa kilid sa karsada sa Tanay City gabi niyatong May 24. Kagahapon, nakit ang patay ang driver sa usa ka truck nga nakapark sa barangay Bahumpandan, Dumaguete City. Base sa post-mortem exam, nasayran nga giatake sa kasing-kasing ang driver samtang natulog. Matud sa PNP-HPG, gikan sa Bulacan ang truck ang gidriban sa driver ug padulong unta sa Mindanao. Tungod kay usa lang ka barge ang nagbiyahean gikan sa Dumaguete City padulong sa dapitan sa Mindanao, stranded ang kadaghanan sa truck sa Dumaguete City. Ang mga truck nga nagpaabot silang biyahe ang nakapark kilid sa mga karsada. Matod sa driver nga si Arjun Pranada, gikan sila sa Calamba, Laguna ug niabot sa Dumaguete City niadtong May 25 apan nagpaabot pa sa ilang biyahe. Sabi nila priority daw kasi mga PO PO, mga PO na mga tracking. Kawawa naman mga cash. Suwerte si Ernito Amarelli kay makasakay na siya karong gabi gikan sila sa Cebu ug padulong sa Cagayan de Oro. Nakakuha may kanang sito booking wa. Nakabok ang budaan. Before mo already kabok ang budaan. Makabok na tawag. Ang sitwasyon sa Dumaguete City ang gikabalakan sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Matod sa chamber, minagsa ang mga truck human temporaryong gididaan ang San Juanico Bridge sa mga dagkong truck nunot sa issue sa structural integrity. Tungod niini, ang mga mobiyahe gikan sa Manila padulong sa Mindanao sa Dumaguete City miagi. Tungod kay limitado ang biyahe sa barge padulong sa Mindanao, gipaabot na sa Chamber of Commerce ang problema sa PPA, Marina o Coast Guard. Samtang aminado ang port manager nga dunay problema sa pag-abot sa mga dagkong truck sa pantalan. San Juanico Bridge restriction which requires most of our truckers to divert to the western seaboard. Na papunta dito po sa atin sa Dumaguete. Gawas nga usa lang ka barge ang mogikan sa Dumaguete City padulong sa dapitan tungod sa kagamay sa pantalan, dili dayon makadunggo ang barge sa pantalan ilabi na nga adunay barko nga nakadunggo. Gipahibaw sa Marina nga aduna na sila na istorya nga shipping companies nga andam mo provide og barge para sa biyaheng Dumaguete padung dapitan ug vice versa. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rejabella. Balitang Bisdak. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Himuon ang mandatory ang pagbutang og microchip sa tanang mga binuhing iro ug iring sa dakbayan sa Sugbo. Kiniisip pagpalig-on sa responsible pet ownership. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Gibutyag ni Dr. Alice Utlang ang Cebu City veterinarian nga himuon ng mandatory ang pagbutang og microchip sa tanang binuhing iro ug iring sugod sa sunod buwan sa Hulyo. Busa karon pa lang nanawagan na ang DVMF official nga iparehistro na ang mga binuhing iro ug iring aron malikayan nga mapahamtangan og silot ang mapakyas magtuman nini. Sa pagkaron, voluntary ang pagbutang og microchip sa mga pets ug aron motuman ang tanan himuon na kining mandatory. Tumong nini nga matumbok yun kung si kinsa na nag-iya sa mga pets ilabi na kung makapaak kini. Ibutang ang microchip sa panit sa iro ug iring diin nakabutang ang data sa mga tag-iya apil na ang phone number aron dali matawagan ug dili gyud makalimod sa ilang tulubagon. Usa sa inungdan nga taas ang dog bite sa dakbayan mao ang mga naglatagaw nga mga iro nga napasagdan sa mga tag-iya. Ang mga iro kay sagara bisag naitag-iya basta makapaak naay sala di mo yun naman di na ako karon dili na sila kapabalibad nga naman mag-issue ta og kanang microchip with tracker. So ang iro matrack pod og asa no maghibaw ana kung kinsa gyud tag-iya kay ato namang i-mandatory gyud ang microchipping.
Samtang ipahibaw ni Dr. Utlang alang sa mga nagbuhi og mga lapas na po ka mga iring ug iro, kinahanglan di ay kini og permit. Matud ini nga adunay mga tao nga migamit sa mga pets isip advocacy nga walay permit nga ilang giawhag karon nga mokumplahi sa lagda. Kanang mga barangay ba nga uban dili kayo mo support sa amo? Ha padung ra bag December? So ako mo inyong kontra. Pulo ra gyud. Mula pa sa ana mo bayad na siya, mohulukat na siya og business permit. Plus mokuha pa gyud siya og permit from the Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture. Sunod mokuha pa gyud siya sa city. So 5,000 sa amo sa city, di ko kabalo sa national o pilay bayad nila yearly. Unya diri pod sa amua sa Iro og Iring. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Moabot sa 110 ka mga menor de edad nga naglaroy-laroy sa kadalanan oras sa curfew ang narescue sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla. Ano ang report ni Marie Dumabo? Kiniatol sa simultaneous one-time big-time nga pagpaygan og rescue operation sa mga minor de edad sa 19 ka mga barangay sa lungsod sa Minglanilla nga gihimo pasado alas 10 kagabi hangtod na alas 12 sa tungang gabi. Si Police Major Ariesa Otida, hepe sa kapulisan sa Minglanilla ni Butya, ang ilang operasyon inabagan sa 19 ka mga kapitan sa lungsod kuyog sa ilang barangay tanod, Gadfo, Kalaguban pa. Matod pa ni Otida, nga dungan sila nga nagpatuman sa curfew ordinance. Sa kinatibukan, niabot gyud sa 110 ka mga babae ug lalaki nga minor de edad ang ilang nasakpan nga naagihapon sa daan sa ilawom na nga gabi. Ang mga narescue nga minor de edad ilang gipaubos sa profiling ug gipaubos sa lecture, labot sa balaod sa kabataan o child safety o protection sa balaod. Upon rescue, i-turn over kini sa tagsa-tagsa kagad focal sa tagsa-tagsa ka barangay uban sa ilang DCPC kung diin i-profile kini mga minor o pangitaan nato og mga diversion programs or if not intervention programs para di na mausab. And might as well i-consider pod nato ang kining mga ginikanan kung diin nga maugyoy rason ug nganong kining mga minor de edad naa sa gawas. Ang mga ginikanan nga mikuha sa ilang mga anak gipaubos usab sa briefing labot sa ilang responsibilidad sa pag-atiman sa ilang mga anak o sa ilang posibleng atubangong mga kaso kung subli pa nga ma-rescue ang mga anak atol sa pagpatuman sa curfew ordinance kini aron di mabiktima sa mga krimen o di magamit ang mga batanon sa bisan unsa nga mga illegal nga kalihukan. If ever manggani nga mag-usab-usab so naa na gyoy cycle no makita na nato, I'm eyeing for a complaint against the parent of these minors. We know for a fact nga kinahanglan na agid to stick for gyud nga imposition of these laws para naay ngipon ang balaod ug kining mga ginikanan nga nagpabaya sa ilang mga anak mabantayan pud nila ilahang mga anak. To include kani atong mga establishments kung diin ang mga minor de edad na asama sa internet cafes o mga sports hub din sa Minglanilla. Ang curfew sa Minglanilla magsugod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Mga national agencies nagkahiusa sa pagtanyag og serbisyo para sa mga tao atol sa Grand Fair nga gilusad karong adlaw. Giorganisar kini sa Anti-Red Tape Authority kun ARTA, usa ka attached agency ubos sa Office of the President. Gihimo ang kalihukan sa Mandawi Sports Complex kun diin mitanyag og serbisyo ang 14 ka mga ahensya nga nahiusa sa usa ka lugar. Katuyuan niini mapadali ang serbisyo sa gobyerno ug dili maglisod ang mga tao. Regular na unya kining himuon matag Ease of Doing Business Month matag Mayo. Kun diin lain-laing key cities kini ipahigayon sa ARTA. Lakip sa mitanyag og serbisyo kaganiha ang taga-Business Permit and Licensing Office kun BPLO. Kabag usab nila ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry, ang grupo sa mga negosyante nga gikalipay ang maong programa. We love the initiative by ARTA and the City of Mandawi. Normally, ang ease of doing business has always been the lifeblood of us as a chamber. We are promoting business and we want to be the prime mover of economic growth. Pinapalapit natin yung serbisyo natin sa publiko. And of course, with this, we also promote a business-friendly environment sa ating bansa. And also, it promotes yung economic growth and bureaucratic efficiency. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Nunot sa taho sa pagkamatay sa usa ka 25 anyos nga babay nga taga Bacolod City, duha ka buwan human siya napaakan og iro, gidagsa na usab ang Lapu-Lapu City Health Animal Bite Center sa wala na bakunahi og anti-rabies sulod sa duha ka semana. Human sila napaakan og iro ug nakamrasan og iring. Sa data sa Lapu-Lapu City Health Animal Bite Center, sukad ni atong Lunes, adunay 61 ka mga individual nga pipila ka buwan na di ay napaakan o nakamrasan og iro ug iring. Apan karon pa lang nakahukom nga magpabakuna. Samtang misa ka usab ang gidaghanon sa mga napaakan ug nakamrasan og mga iro ug iring sa Lapu-Lapu City. Base sa data sa Animal Bite Center, gikan Enero hangtod Mayo ning tuiga, nakatala ang Lapu-Lapu City Health Office og 12,375 cases. Samtang sa samang mga buwan sa tuig 2024, nakatala ang dakbayan og 9,908 cases. Mulapas na gaya siya pagkatong mga 2 months, murag i-consider na nato siya o kanang pre-exposure na siya. No? Matagaan ka po nato sila, makavira nato sa day 0, day 7 o day 21. Makuanan gapon siya kanaging proteksyonan gapon siya. Kapin sa duha ka semana human sa eleksyon, wala pa'y kandidato sa Mandawi City nga nakasumiter sa iyang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa COMELEC office sa Mandawi, naabtanamo si kanhi City Councilor JP Siniza. Kini aron mo submit sa iyang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Kini ang detalyadong report sa mga kandidato sa mga nagasto sa eleksyon. Tanang kandidato midaog og napilde ang pasumitihon niini. Apan do na kunoy kulang sa kang Siniza, maong mubalik na lang sila. Kinahanglan man gyud nato iubay ng role sa COMELEC niya. Mas may na umanata, wala tay problema. So wako kay bawo na abigay na ko glass ko pero murag ako man siguro una ni pass siguro. Daghanang ni ari diri kay kanang nagpa-check. Nagpa-check sila if sakto ba, naabay kulang nga forms niya. So far, napay mga kulang, wala pa dyan naka-file gidlos kay isa. Pero daghan na diri ang nagpa-check. Hunyo 11 ang deadline nga makasumiter sa SOSE. Nang hinaot ang COMELEC, lihuko na kini sa mga kandidato ug dili magpaabot sa deadline. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Moabot na sa dulan 600 ka mga batang lalaki ang nakapahimo sa libreng tuli nga gitanyag sa Talisay City Government. Gipasiugdahan kini sa Talisay City Health Office uban sa mga volunteers gikan sa mga pribadong tambalanan ug mga pundok ug barangay health workers. Gisugdan ang libreng tuli operation sa Talisay City LGU niadtong unang semana sa Mayo. Diin katulo sa usa ka semana sila nga mutuyok sa mga barangay aron mas mapaduol alang sa mga batang gustong magpatuli. Ugma na matapos ang libreng patuli nga tanyag sa Talisay City Health Office. Himuon kini sa Barangay Dinaw. Insakto usab kay nagkaduol na ang abli sa klase. Pipila sa mga batang lalaki sa Barangay Haklupan, Kampo 4 ug Manipis ang midugo kaganihang buntag sa Haklupan Jail. And kanina service nato as by Mayor Sad sponsored kay importante jud to avoid ang kanisya mga infections sa mga bata na kung dili man guys sila tuli more likely jud makakuha jud sila kay mga urinary tract infections may especially manggod na dili matarong og hugas ang ilahang kinataw sa mga bata Isa may nagkuha na ni nagbota ni ikaw or si Papa? Papa. Ikaw ra pud ginawa ka. Oh. Nya kamusta man? Okay raman. Wala na kadadlo? Wala. Nang ganahan raman siya magpatuli, ma'am. Kay nadasig sa bang bata nga magtanaw na tuli na ba siya di pa dako nang edad. Di sa sungogon bulihon sa ayang mga classmate. Mupasiug na pag-usab og Zumba ang kapulisan sa Talisay City isip kabahin silang programa sa health and wellness sa mga police personnel. Ug ning higayuna matud ni Police Lieutenant Colonel Myra Maramag ang hepe sa Talisay City Police nga mulibot sila sa 22 ka mga barangay sa Talisay aron mudapit sa mga mulupyo nga mosayaw dala pasingot. Usa kini sa ilang programa sa pagpaduol ug pakighimamat sa katawhan sa nagkalain-laing barangay. Ang kalihukan gitawag og Zoom Barangay, pinanguluhan ni Maramag.
Ila kining himuon sa adlaw nga Martes ug Huwebes matag 4:30 PM hangtod 5:30 PM. Matud pa ni Maramag nga sila ang mupasiugda ug modapit sa komunidad nga mag-ehersisyo kay makatabang kini og dako sa panglawas. Asoy pa niya nga pinaagi sa pakighimamat sa katawhan ilang mahibaw-an kung unsa man ang sitwasyon sa dapit ilabi na sa natad sa kahapsay ug kalinaw. Sometimes magpapakontest kung kinsay best in costume or best dance moves mga ana-ana. So nindot ni siya nga kuan nga programa kay it will not only be para sa amo arap pod nga kapulisan but also for the community. Labing unang Kalawisan Festival sa Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City, nagmalampuson. Matud ni Konsehal Kian Amuwin, ang chair sa Committee on Tourism sa Barangay Kalawisan, nga naaghat sila pagbugna sa kaugalingon nilang festival human sila desiga sa Tourism Office sa Dakbayan, Garilao, aron mas mapalambo pa ang produkto sa matag barangay. Ug kay abunda sa mga seafood ang Barangay Kalawisan tungod sa presensya sa daghang mga pond sa dapit, nahukman nilang ipangan mismo sa ilang barangay ang gibugna nila nga festival. Gideklarar nga kampiyon sa street dancing ang Zone Imbaw nga maoy second placer ug best in audio van. Ang Zone Kasag nga first placer sa street dancing. Nakakuha usab og uban pang mga pasidungog sama sa best in costume ug best in choreography. Samtang ang Zone Lato ang second placer sa street dancing. Ang grand champion sa best in audio van nakuha usab nila ang uban pang mga minor awards sama sa best in intro video ug best in video graphics. Samtang ang representante usab ang gideklarar nga mananaog. It's the barangay name itself. The Kalawisan, the word Kalawisan is composed of the different names of the zones itself. So, Kasag, Lambay, Lato, Imbaw. So, kana sila tanan. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.